All right. All right. Merry Christmas, everyone. This is part 2 of our the church growth. And I would like to report to you that the whole world is talagang materialism ang nakikita natin. But we're not supposed to be single-minded. We need to be balanced in everything we do. Ito, ginawa ko to ngayon dahil I want everybody to be happy because that's our ways is not the ways of God. So, eto, nandito kami and yun nga, thank you for all your prayers. We always be consistently, permanently thankful to the Lord. Dahil gratefulness, sabi ko nga, if I am grateful in my life, I will have a joyful life no matter what happens. Yun po ang hindi mababayaran ng pera. Yung bumagyo, umulan, ganun ka pa rin. Iniwan ka ng mga tao or maybe they betray you, ganun ka pa rin. Yun ang gusto ng Lord. Yun yung permanent. And I told you that truly I am so blessed to have our level up for the next year, 2026. Kasi nakikita ko na tayo ay ina-align ng Lord sa kanyang ever-increasing realm. Realm yung lugar sa kalangitan. Alam naman natin lahat ng blessings galing po sa taas. Wala po tayo rito, talagang blessings sa taas galing yan. Just like rain. Na kapag tayo ay inuulan, physically, we are vegetative, yung ating land. So spiritually naman, ganun. Pag tayo binibless ng Lord, spiritually tayo po ay ever increase ng power. Dahil ang ating matanggap sa langit is power. Yung pera, dito lang yan sa lupa, pero yung power, panghimpapawid, di ba? So I thank God na nag-level up po ang ating mga pananaw, and I would like to congratulate si Tintin for having a grateful heart dahil yun nga, nakita niya yung capacity niya, yung potential na binigay ng Diyos sa kanya is for the glory of God. At nagpapasalamat ako na yung hindi uubra sa atin yung pag ginusto natin na isang bagay, gusto natin talaga makuha natin yung by hook or by crook. Pero remember, God has greater. It's a challenge on our part na marunong tayong maghintay ng proper timing at saka challenge na marunong tayong umakyat katulad po ng eroplano na we have to break through yung speed or yung gravity. Alam mo yung gravity, yung ating mga emosyon. Kapag nag-supersede po tayo ng ating emotion, wow, yun ang sinatawag natin na beyond feelings, meron tayo na nakakalusot sa lahat ng bagay. Kahit anong gawin ng kalaban, maging yung sarili natin ay ipapatunayan ng Lord sa iyo that greater is the power of God than ours and than the enemy. So, yun po napatunayan natin. And I thank God for this opportunity, no? Di ko rin inisip na pupunta kami rito sa Manila. Pero God has a plan eh. Kaya nakita nyo naman na may mga apportion talaga ng mga tao na nangangailangan sa Panginoon. Hindi mo alam na pwedeng diyan ka lang sa baryo. Tapos bigla ka nalang kinuha ng Lord kasi you have to meet somebody. At alam mo ba, ang daming somebody dito na na-met ko, yung katulad ng believer, yung mga asawa nila, super tagal na hindi nadadala ng mga wife or yung mga spouse nila. Pero dahil sa confirmation na natatanggap nila, yun ang magiging shift ng kanilang pananaw, di ba? Napadali. Because our Holy Spirit is a speedy God. Ganon din yung mga heartbroken, yung mga mental ill. Nakikita ko po dito mayayaman. They're so crazy. Parang kawawa yung mga bata. Ang young pa, very young. Tulad ng batang may baby na doon sa overpass. Meron din akong mayaman dito na nakasabay kong kumain.
na talagang kinakausap niya sarili niya, naghahalakhak, mayaman na, talagang parang artista. Tapos yung tatay na paano na lang, yung family talagang yun na lang habang buhay, di ba? So, we are so blessed na meron tayong anointing, alam nyo ba? Kaya I'm so excited for the healing trauma, yung healing natin program. Marami tayong nasagip na mga taong doon na papunta, lalo na yung mga maraming pera, pero hindi nila yung kanilang emotion. Hindi nila kayang i-control yung emotion because of money. So, syempre, pag hindi mo makontrol pareho ng driving, kahit red light na hindi mo alam how to stop, surely you're going to die. And I thank God for the elevation na binigay ng Lord sa akin. This morning, meron po kaming worship ni Tin at ang sabi ng Lord, everything for you, my children, are all permanent. You don't have to worry about anything else. Huwag kayong tumingin sa mga nakikita niyo sa paligid. Kayo ay nasa kamay ko na. So, don't you worry. Everything is fine and everything is order for you. You are my children. All you have to do is to be grateful all the time, no matter what. Kasi we are not subject for any stress. We are not subject for depression. We are not subject for loneliness. We are subject to be happy, to be joyful all the time. So, kailangan po natin talagang mag-fellowship lagi. Kaya salamat sa digital fellowship. Mag-fellowship tayo ngayon. At salamat, nandito po kami sa Starbucks. At syempre, while we are here, marami po tayong missionan. Nakita nyo naman, I'm always giving you reports. Although yung iba hindi namin mapicturean, kasi hindi naman lahat, But, I guarantee you, sobrang uhaw na ng mga tao at yung mga Christian na katulad natin, yung mga dating daan, nami-met ko po yung mga Christians pero napaka-miserable na mga buhay. Ito yung sagot, yung ating quality of training. At yun ang sinasabi ko kay Tin na walang tatalo sa training mo. Kahit anong klaseng training dito sa buong mundo, equipping the saints pa rin talaga ang universal. Ibig sabihin, hanggang lumabas ka sa planet Earth, talagang higher degree dahil omniscient yung iyong God, ang iyong teacher, who is inside of you. Merry Christmas. Happy that the omniscient, omnipotent, omnipresent God is inside of us. And He is called Emmanuel. Yung naalala niyo yung yung limang pinag-aralan natin na doors, na we need to shut the door. And siyempre, yung iba sa inyo, hindi pa, process pa lang. Like the door of ungratefulness, the door of not giving your tithes, the doors that the demons can attack you, the doors of prayerlessness, the doors of yung having your generational curses, the doors of yung isa? Kasi 5 yun, diba? Naalala ninyo. Kung naalala ninyo, kailangan po natin i-review dahil yung iba pa sa atin ay hindi pa talaga na-enjoy. Malaman mo when you close one door, God is going to open heavenly door. Like yung tithes. Noon sabi natin, we cannot afford to give our tithes. But now, when we learn yung kanyang benefits, yung devourer na lang, nagbibigay ng sakit. Wala nga tayong millions. Katulad po ni Rose kanina na met ko. She's one of the millionaire sa Cebu. May anak din siya. Sinamahan niya. We shared together at sabi ko sa kanya na, oh wow, ang ganda. Okay ng mga negosyo, mga ganon. She talks a lot of money, materials. Pero bakit of all people, ako yung nilapitan niya doon. So sabi ko nga, kumusta naman yung heart natin? Yun, bigla siyang umiyak. Because behind the millions, talagang meron kang i-sacrifice. Sabi ko nga, nung last time, dito sa mundo is medium of exchange. If you hurt somebody, you will be hurt too.
10 times fold. If you give your tithes and offering to the Lord, He will give you 10 times fold. So, exchange. Katulad nito, iinom tayo, tayo ng coffee, nagbabayad tayo ng pera, food, exchange. So, ganun lahat dito sa mundo, I tell you, na-realize ko, na ang principle dito ay the medium is exchange. Yun na, di ba? Kahit nasa money, monetary, may medium exchange. Kailangan po nating ma-involve dyan sa medium of exchange. Otherwise, miserable ang buhay natin. Kasi hindi natin alam ano ba yung gagawin natin. Akala natin puro tanggap-tanggap tayo. Hindi pala kailangan may ipalit tayo. Look at Jesus. He gave His life to all of us. Ano na naman ang ibibigay natin balik sa Kanya? Yung buhay din natin na binigay niya yung buhay niya na perfect. Tapos yung requirements na lang, isusuko mo yung buhay mo na hindi perfect. Medium of exchange. So, God is so good. Doon ko na-realize na sobrang 100%. God is good and it's permanent. Lahat ng mabuti, bibigay niya sa'yo. Lahat ng kasamaan mo, ibigay mo lang sa Kanya. Can you imagine? What an exchange, di ba? Kaya lang ang mga tao, talagang kailangan ma-born again ka para maintindihan mo yan. So the power of the Word plus the Holy Spirit will be joined at dahil yun ang gusto ng Lord na mag-focus po tayo sa kapangyarihan. Tandaan po ninyo, Acts 1:8, para sa mga born again. Dito na po tayo sa Book of Acts. Kasi ang Book of Acts is, it's for revealed. Katulad nila, Stephen, yung mga disciples, sila Simon, doon sila sa upper room, di ba? That's the time na after yung namatay si Jesus, na-ascend siya, tapos ang sabi doon, na He will come back. Nung nandun na sila sa, sa upper room, di ba, they praise and worship. That's why God loves gathering, because He promised that His power will be upon in the midst of those people who worship and praise the Lord. Yun ang nangyari naman sa mga disciples. Kaya nga, tongues, yun ay regalo ng Holy Spirit. At saka yung kapangyarihan ng healing, deliverance, at saka yung tongues. Marami pa yan, yung mga gifts ng Holy Spirit kapag tayo nag-gather. Hindi nyo lang na-realize, may exchange. Ayaw mo mag-fellowship, siyempre, wala kang exchange. Yung iba talagang they really value fellowship kasi yun nga ang promise ng Lord. When 2, 3 or more gather together, those who believe in Him, His promise that He will come down and do His thing. What is the thing of God? Power. Power. Number 1 niya, healing. Wala pa naman tayong, fellowship na wala talagang na-heal. Di ba? Halos lahat na-heal tayo. Yung mental illness, which is nowadays, talagang natural na. Natural na. Kahit saan dito sa Manila, marami. Can you imagine? Ang yaman mo nga. Pero, nakalimutan mo na lahat ng ninanakaw mo, babayaran mo talaga. Hindi ka makalabas dito na hindi ka magbabayad. Especially sa ating eternal destiny. Kaya mga kapatid, I want you to think about the Holy Ghost. Because yung Holy Spirit po ang siyang mag-i-interpret ng kanyang salita. Huwag nyo nang problemahin yung interpretation. Kasi nung araw, problema ko rin yan. Ang interpretation ng tao, no match with the interpretation of the author. Siya mismo ang mag-interpret. Kaya mismo doon sa script, pag binasa mo yan by context, nandoon na rin po ang interpretation. Above and below, by context, nandoon na rin yung interpretation. Kaya, you must be born again. Book of Acts 1:8, sabi niya, being a son of God, sabi doon sa John 1:12, will I give you power, Tintin, to be my child. So ano ba yung power? Nandito tayo, wala naman tayong
maraming pera. Pero nandito tayo. That's power. Wow! Tapos sasabihin natin, paano? Paano yan mangyari? Kaya nga po, kailangan ma-experience natin, ma-encounter natin ang Holy Spirit that makes a way, even if it has no way. And then, Book of Acts 1:8, sabi niya, you shall receive power from on high. So, huwag po kayong ng pera. Sa taas, wala eh. Maliwanag, sabi niya, power. kapangyarihang mag-produce ng pera. Yun po ang blessing sa taas. That's why we need to understand. Baka naman tinatawag ka na. Sabi niya, Book of Acts 1:8, when you gather together, yun nangyari na po sa disciple. Ang pattern natin ay si Jesus at ang disciple. Kailangan po tayo ma-disciple, ma-disiplina, para naman pagdating ng milyon-milyon na pera, marunong tayo mag-manage na hindi tayo mapreso. Kasi ang pera, delikado. Kaya nga marami po ngayon sa politics, pag ikaw ay politician, sa totoo lang, kakabaka-baka lagi, wala kang peace. Kasi alam mo na anytime, you'll be sued. Kahit na sabihin natin wala kang masyadong ninakaw, pero the fact na talagang yung sistema ng makamundong how to handle money, kapag nag-engage ka, talagang yun, subject for bad consequence. Kaya yun, di ba? Kaya masabi na nila ngayon, ay, okay na, wala akong pera, wag lang ako magkasakit, wag lang ako mapreso, wag lang ako maganon. Kaya nga may medium of exchange. So, yon. At gusto ko pong ipaalala sa inyo na tithing is the number one. Nakita ko, kapag nag-tithe ka, binigay mo sa Lord ang what is due to Him, kasi Kanya naman talaga lahat. He will recognize you in heaven. So yung mga prayers, sabi ko nga kanina sa milyonarya, sabi ko, yung prayers mo, puro ka Lord, Lord. Inayos mo na muna ba ang buhay mo? Kasi doon sa Bible, ayusin mo na natin. Hindi sinabing, kumuba ganito ako, hindi ako sasagutin ng Lord. Sasagutin ng Lord ang ating request at petition. Kung tayo'y nagpakaanak. Ikaw ba, nanay ka? Sabi ko. Diba? Gusto mo, ayusin mo muna yan, bigyan kita ng baon. Sige, lahat ng request mo, bibilin ko. Magpakabait ka lang. Diba ganun tayo? How much more? Yung tatay natin sa taas. No condemnation ha. Walang condemnation sa Lord. Ang inaano niya lang is that He loves you at ano man ang mangyari, nandito lang siya. So yun, isa pa yung generational curse. Salamat yung nangyari kila Tin, sila Shinalyn. Sinurrender na po nila yung mga alam nilang mga objects sa bahay nila. Pag lumago kayo, ililid kayo ng Holy Spirit, gano'n. Pag sinabi mong parang walang nangyayari sa Christianity ko, bakit kaya? Then the Lord may answer siya. O yun, you start to clean up. At nakita mo, i-display ng Lord ang mga demonic. Ngayon nga hindi ako natutuwa na nakikita ko yung mga bata pa, may buntis, nakahiga na lang, magbibeg na lang. Hindi ako natutuwa. Kaya lang, natutuwa ako dahil nakikita ko yung mga laro ng kalaban ng Satanas sa mga taong walang kamalay-malay. That's why knowledge is very important. 2 Peter 3:18, ano ang sabi niya? That you may grow in the knowledge. In the knowledge and in the grace of God. Yung grace po ay kapangyarihan na binigay sa akin. Let's say, thank God, sa dami ng nataniman ko rin, di ko akalain, nakaramdam ka ng care nila. Lalo na ngayon, may edad na ako. Ay, yung mga taong tinataniman ko talagang nag-iisip sila, paano nila ako mapasalamatan? Hindi naman ako humihingi, pero exchange nga po. Kahit matagal na matagal. So I would love to say thank you sa ating Agila. Alam mo, pinangungunahan niya ni Ken, Cebu, Joy here in Manila, at maging yung ating mga dating mga Agila na nasa Saudi Arabia, sila Jet, si Netherlands, Tata at saka si Gaga. Sila yung mga heroes of faith na sumusuporta kay Pastora.
Ako naman po, I see to it na may exchange. Kaya sabi ko, Lord, wala naman akong maibabalik sa kanila, kundi ang inyong kapangyarihan. If I am truly anointed by you, I want to see na okay ang mga buhay ng mga taong nagsusuporta sa ministry. Otherwise, hindi sila maniwala na talagang ikaw nga ang nagsugo sa akin. So now, I'm enjoying. Nag-enjoy po ako sa mga exchange ng inutusan ka ng Lord na okay, you take care of this soul. At kapag nanalangin ka, nandun lahat yung suporta mo rin. Katulad ni Tin, kailangan ko siyang samahan dito. Wala siyang kakilala, hindi niya alam ang Manila. So, yun, may mga situational na gano'n na kailangan mong i-prioritize yun. Ibig sabihin, automatic na yun. Na kapag may mini-mentor ka, at kapag kailangan nila na alam mong ikaw lang ang makakagawa, you really have to do that. Otherwise, hindi ka totoong pinadala ng Diyos sa somebody. So, nagpapasalamat ako sa associate pastors ko. Congratulations sa inyo. Hopefully na talagang nagsusor high din kayo sa preaching ninyo. And abangan po natin ang ating mga young people, pastors, kailangan po sila isalang sa preaching kasi this is their arena or this is their time. Ano nga yan? Era. So, yung era ninyo o yung panahon ninyo naaangkop sa mga pangyayari ngayon is relevant po sa kailangan ng mga tao. So, ako, medyo may edad ako. It doesn't mean naman na may edad ako ay hindi pa ako magagamit ng Lord. But I'm here to raise up a leader na magiging tugma siya sa era na ganito para maging more effective ang ating ministry. At kasi pag effective tayo, ibig sabihin, productive tayo. Ibig sabihin, the Lord is pouring out His Spirit in the book of Acts 2:17. Sabi niya, well, I pour out my power in this era, in this generation. To our young people, to our children, they will prophesy. To our men, they will dream dreams. And young people to prophesy. Alam niyo, yun po ang natutugma sa era natin ngayon. So, kailangan natin i-raise up ang ating mga young people for their own generation, lalo na po sa digital generation na fellowship. Kaya they can reach out a lot of people in Uganda, di ba? Kaya pag nag-work pa kayo sa India, Indonesia, Asia, and even some port in Europe, no? Nakakaabot digital fellowship lang sa ating mga young people. Huwag nating isuppress. Let the river flow sa generation ng Holy Spirit ngayon. I thank God. I hope na karoon kayo ng inspiration. Very on fire lang po si Pastora kasi ang dami-daming ni-reveal ng Lord sa akin. Lalo na yung pagpunta namin meeting dito, kung isipin mo lang, kung wala ka talaga sa Panginoon sa line niya, hindi mo talaga kaya magstay ng Manila ngayon. Kasi taxi lang, 1,200, 1,500. But because, 3,000 yung sumundo sa atin. Yung ganun ba na, ano ba naman tayo, wala tayo, pero the Lord, when you believe in the Lord that is alive, He knows everything that you need. Hindi siya bingi. Talagang kapag na-please mo siya talaga, kaya ako, I really love to please the Lord every single day. Kasi, nakikita ko yung exchange. Maya-maya, hindi nagpapachismis ang Lord. Mamaya, bibigyan kanya ng reward, ng mga small things, big things, at saka yung mga talagang milagro na thing. Pang-ordinary na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, Christ in us, the hope of glory. At ang portion ko bilang Christ is yung best life ever. Walang best life dito sa lupa. Only God can give you the best of all the best.
all throughout, hindi sinabi na wala kang pain, wala kang mga trauma, nandyan. Kaya lang, ma-overpower ng power ng Diyos kapag ikaw ay nag-obey sa Kanya. Alright? So, I believe yung binanggit ko po, lalo na yung gratefulness. If you want to be joyful in your life, be grateful all the time. Because grateful is the character of God. Kapag ginamit mo pala yung character ni Jesus, everything is just like rain from above, showering you with His perfect and greatest love. God bless you. We love you. See you soon. At habang dito kami, please pray for us. Dahil marami po kaming mission dito ni Tin. At nakita nyo naman, and hoping na mas marami. We just wait upon the Lord kung anong gusto niya mangyari. But before we go back home, I believe marami kaming tawag nito? Ma-shakening dito sa Manila. Maging dito sa part ng Central or Metro Manila. Metro Manila, Manila City, Makati, and yan, pag ganun-ganun lang yan. Cubao, Quezon City, lahat yan. So, kahit isang soul, dalawang soul, 5 souls at a time, makes a difference. So, instead po na, sabi ko nga dito sa taga Manila, puro reklamo. Kapag complainer po tayo po ay under curse. Huwag po tayong huwag po nating isipin na ang gobyerno ay makakatulong sa atin ng inaasahan natin. Yes, makakatulong siguro for a small time. But big time tulong talaga is yung government in heaven. Be born again so that the government of heaven will cover up everything that you need. Lalo na yung mga health insurance na yan. Ang maganda sa health insurance, hindi ka magsasuffer. Kahit na may pangbayad ka, huwag kang magkasakit kasi kung magkasakit ka, kahit may pangbayad ka, nagsasuffer ka. So, I thank God, healthy ako kahit nakulang kami ng tulog, ganun talaga. Pero yung sa presence ka ng Lord. I met a lot na kanina, mga kaedad ko, hindi sila maniwala. Sila, pakalakas mo, pastora. Sabi ko, hindi, si Lord ang malakas sa akin. And yun nga, di ba, umakyat kami sa, hinihingal na ako kasi hindi naman ako pareho ng dati. Pero, the truth is, yung kasama ko, 50s lang, pero talagang hindi niya na kaya overpass. So, nagpapasalamat ako talaga. Araw-araw, pag ganun po ang lens mo, nakikita mo yung mga galawang Holy Spirit, talagang nalilip up ka. Merry Christmas, Happy New Year, 6 days to go. Kaya nga, hindi po sa date tayo nakatingin. Basta't magiging masanay tayo, Tintin, lahat tayo, Shinalin. Be happy all the time because Christ, who is the reason for this Christmas, hindi kailangan December. Araw-araw pwede tayong mamigay. Kahit na hindi na natin ibalot, bigay na bigay. Katulad ng ginagawa namin ni Tintin, Lord, send us money kasi marami kaming pagbibigyan kahit mga yung nagrereklamo na mga driver noon din sa Iloilo. Pag binigyan mo sila ng tip, hindi ka naman mayaman, pero iba talaga ang ng mga tao pag naka-receive ba ng regalo. Kaya nga po, yung ating giving ay napaka-powerful. Gusto ng Lord maging giver ka, kaya ka siya nagsusupply. Kasi pag naging giver ka, maraming magpapasalamat sa Kanya. May God bless you, we love you. May your family gathering, katulad ko rin, lahat tayo mag-gathering ngayong December 24, 25. Gawin natin, let's make most out of it. Talagang yung fire natin ay ipadama natin sa ating mga pamilya. I love you, family. Bye-bye. Dito po, pakita na naman ni camera woman. Tintin. Siya yung siya yung cabin crew ng
eroplano. Praise God. Amen. Bye-bye. Tsaka dito tayo.